Masayang araw, mga ka-PL. Kung tatanungin ko po kayo, kung totoo bang traidor itong si Ngag-Ngag, sasang-ayon ba kayo o hindi? Paki-comment po ang inyong sagot, mga ka-PL. Pagkatapos po ninyo panoorin itong video. Di ba, makailang beses siyang tinanong ng media kung makikipagtulungan siya o papapasukin niya ang ICC sa bansa. Makailang beses na rin pong sinabi, mga kapil, na hindi. Hindi ako makipagtulungan. Walang jurisdiction ang ICC sa bansa kasi kumalas naman na ang Pilipinas sa ICC. Etong video na to, mga ka-PL, na ipapanood ko sa inyo, tila masasabi nyo po na traitor talaga itong mama na ito. O, kayo na lamang po ang humusga. Panoorin po natin itong video. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, paki-like ang video para updated po kayo sa lahat ng upload. Okay? Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na ang video. Huwag na ho nating tagalan, mga kababayan. The International Criminal Court junks the appeal of the Marcos government, allowing the continuation of its probe into drug war-related killings in the country. The majority rejects the fourth ground of appeal in its entirety. 3 out of 5 judges reject the appeal, saying the challenge by the Philippine government has unclear details. The presiding judge also says the majority did not find the pretrial chamber had erred in law. The Philippine government expected this decision, with Solicitor General Menardo Guevara earlier saying he was, quote, not too sanguine about a favorable ruling. What happens next is that prosecutor Karim Khan and his team will continue investigating, but it would be up to the Marcos government how best to respond to the ICC's political and legal moves. Sino daw ang nag-request, mga kababayan? Marcos administration. Bakit niya dinideny ang tanong o itinatanggi ang tanong ng mga media kung makikipagtulungan ba siya sa ICC o hindi? Tapos ngayon, malaman-laman natin, mga kababayan, siya pala ang may gusto na papasukin na ang ICC sa bansa. O, yung tanong ko kanina, traidor o hindi? Makailang beses silang nag-request? Maka-4 na beses, 4th round request di umano, mga kababayan. Pero sa 5 judge, 3 ang nag-reject, 2 lang ang pumayag na pumasok sila sa Pilipinas. Majority 3 ang tumanggi, mga kababayan. Ibinasura ang request ni Junior. Shout out sa mga hanggang ngayon umaasa na makapasok ang ICC sa bansa para imbestigahan ang di umano'y EJK ng dating Pangulong Duterte. Kamusta? Lalo kayong nawalan ng pag-asa. Napakaraming pumapasok dito. Bit-bit pa rin ang salitang ICC pasok. Mga supporter ni Ngag-Ngag, mga kababayan. Tinatakot nila tayong mga DDS dito sa ICC. Akala siguro nila matatakot tayo. Mas lalo na ngayon na hindi na tayo matatakot na lumabas na ang balitang ito. Hindi po ito masyadong ipinakalat ng ibang mga mainstream media. Meron po lamang iilan ang nagbalita rito, pero karamihan hindi po ito ibinalita, mga kababayan. Mabuti na lamang at ibinalita po ng Rappler. Kaya pala, nagtataka tayo, teka,
Akala ba namin, papasok na ang ICC? Bakit? Hanggang ngayon, wala pa rin. O, yun naman pala eh. Ibinasura pala ang appeal ni The Junior o ang request ni Ngag-Ngag, mga kababayan, na pumasok dito ang ICC sa ating bansa. Tatlo ang nagbasura. So, kayong mga umaasa na makakapasok pa ang ICC sa Pilipinas, wag na kayong umasa. Tapusin nyo na ang isyo tungkol sa ICC at itigil nyo na yung sinasabi ninyo na, ICC, pasok! Oh, ano kayo ngayon? Di napahiya kayo. Hindi ito fake news. Totoo ito, mula ito sa isang mainstream media. So, ibig sabihin, traitor ba si Ngag-Ngag, mga kababayan, o hindi? O kayo na lamang po ang humusga. Matapos po siyang tulungan ng dating Pangulong Duterte, ang pamilya nila, para mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama, ito pa ang igaganti nila. Matapos po silang tulungan ni VP Inday Sara para magtandem sila noong nakaraang halalan 2022, ito pa ang iginanti nila. Na hindi man sana talaga ito mananalong si Ngag-Ngag sa pagka-presidente, mga kababayan, kung hindi nakipag-unity team sa kanila si Inday. At mismong si Aimee na ang may sabi kay Inday, baka matalo kami ni Lenny pag hindi ikaw ang busy ni Ngag-Ngag. Tapos, ito pa ang igaganti niya, mga kababayan. Di ba? Ayos! Nakapag-desisyon na kayo kung ano ang pagkatao ni Ngag-Ngag. Dito naman po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Ipagmamalaki ko po ito, mga kababayan, bilang isang Dabawenyo. Ipagmamayabang ko po ito, mga kababayan. Ayan cleanest cities in Southeast Asia, mga kababayan. Pangalawa lang naman ang Davao City. Sino presidente ngayon? Si Ngag-Ngag. Taga saan si Ngag-Ngag? Ilocos Norte. Hindi po napasama sa listahan ang Ilocos Norte. So, marumi. Ang Ilocos Norte, mga kababayan. Meron pa dito, Baguio pang-5. Cebu pang-10. Pang-14 ang Manila. Pero, ang pangalawa, sa lahat ng city sa Southeast Asia, mga kababayan, pangalawa po ang Davao City. Nakakataas po ng moral, di ba? Nakakataas po ng pagiging, alam mo yung, kung ikaw Davaoenyo ka, dito ka sa Davao talaga nakatira, dito ka pinanganak, parang, ang sarap sa pakiramdam ba? Kita nyo na, ang city namin, pangalawa, sa pinakamalinis sa buong Southeast Asia. Di ba? Kamusta? Yung lugar ni The Junior? Wala, hindi napasali, mga kababayan. Nang dahil po ito sa pamumuno ng mga Duterte. Kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi po ganito ang kaganda ang record ng Davao. Tapos, lalaban pa ito, mga Nograles, sa mga Duterte. Mga taga Davao, mga kababayan ko, pag-isip-isip po tayo, nagawa po ng mga Duterte na ganito kaganda ang Davao City. Paano pag hindi na sila ang mamumuno? Baka mapabayaan po
Sayang lang. Di ba? Kaya, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta sa mga Duterte. Wala namang nakikita tayong mali sa mga ginagawa nila, kundi lahat naman tama. Mahal naman tayo mga taga Davao ng mga Duterte. Bakit pa natin ipagpapalit sa iba? Ang dahilan lang ng iba, bakit daw sila boboto kay Nograles, may mangilan-ngilan yon ng mga natanong namin sa aming survey, gusto rin daw nila ng iba naman daw ang leader. Anong klaseng pag-iisip yan? Meron ng subok na, doon ka pa sa susubukan pa lang. Mag-isip-isip, mga kababayan kong taga Davao. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-ingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.